Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos iwanan ni Yep Ying ang yungib ng kayamanan, isang lugar na puno ng lihim at kasakiman, tahimik siyang sumibat sa masukal na kagubatang nakapatong sa balikat ng bundok, ang kanyang mga paay halos hindi marinig sa bawat hakbang, parang hangin na dumadampi sa mga dahon, mabilis siyang gumalaw, parang aninong dumudula sa pagitan ng mga puno, ngunit sa kanyang likuran, may isang presensyang hindi niya matakasan. Isang nilalang, isang halimaw na tila isinilang mula sa mismong kadiliman ng kabundukan, ang matiyag ang sumusunod sa kanya, parang lintang ayaw bumitaw, parang aninong hindi nawawala kahit sa liwanag, hindi ito bumibitaw, hindi ito bumabagal, at ang distansya nila, ay tila nakapako sa oras. Bigla, huminto si Yep Ying, ang kanyang dibdib ay humahagibis sa galit, lumingon siya, at sa isang titig na kayang tunawin ang yelo sa tuktok ng bundok, hinarap niya ang halimaw, ang kanyang tinig ay matalim, walang bahid ng pag-aalinlangan. Bakit mo ako sinusundan, ha? Binigyan na nga kita ng kalahati ng kayamanan, di ba? Anong gusto mo ngayon, kaluluwa ko? Sumambulat ang kulay sa mukha ng halimaw, isang pulang-pula na parang hinog na kamatis, ang kanyang puting balahibo ay tila nasunog sa hiya, pinagkakampay nito ang kanyang mga kamay, parang batang nahuling nagnakaw ng candy. Brother, huwag kang mag-isip ng masama, wala akong balak na masama, promise, tao ka kasi, at gusto lang talaga kitang maging kaibigan. Napakunot noo si Yep Ying, ang kanyang kilay ay halos magtagpo sa gitna ng kanyang noo. Ano to, bagong klase na naman ng kabaliwan, ba't ka namumula, may lagnat ka ba? Nahihiya lang talaga akong sabihin, bulong ng halimaw, habang ang kanyang mga daliri ay naglalaro na parang nahihiyang bata. Simula pa pagkabata, pangarap ko na, ang makapasok sa mga bahay aliwan ng mga tao, gusto kong maranasan yun, brother, kaya gusto kitang maging kaibigan para itanong, saan ba may mga lugar na may magagandang babae, yung sexy, yung marunong komandat. Ano, halos mapasigaw si Yep Ying, ang kanyang boses ay umakyat ng isang oktaba, parang tinamaan ng kidlat, kaya ka pala nagpapalit ng pera ng tao, balak mong mag-transform, no, para makapasok sa mga bahay aliwan. Tumpak, brother, sagot ng halimaw, ang mga matay kumikislap sa sobrang tuwa, ang mga kapwa ko demonyo, sobrang bastos at walang finesse, hindi marunong mag-massage, hindi marunong kumanta, at lalong hindi marunong mag-alaga, gusto ko ng kultura, ng aliw, ng lamang. Napahinto si Yep Ying, ang kanyang mukha ay parang sinabuyan ng tatlong emosyon, pagkasuya, pagkalito, at pagod, wala siyang masabi, parang tumigil ang mundo sa harap ng kabaliwan ng halimaw. Tumalikod siya, huminga ng malalim, at muling naglakad. Pasensya na, ako ay isang cultivator, nagsasanay ako sa bundok para sa katahimikan at kapayapaan, hindi ako pumupunta sa mga lugar na ganyan, kaya, huwag mo na akong sundan. Pero ang halimaw, parang limpet na ayaw bumitaw, bigla nitong niyakap ang binti ni Yep Ying, halos mapatamba siya sa gulat. Imposible, hindi pwedeng hindi mo gusto yun, lahat ng lalaki, natural na naaakit sa ganyan, parang instinct lang yan, parang paghinga. Hindi, malamig at matigas ang sagot ni Yep Ying, habang pilit inaalis ang nakakapit na halimaw. Pakiusap, brother, sabihin mo lang kahit isang lugar lang, halos maiyak na ang halimaw, ang mga matay namumula na parang asong ulol, ginugol ko ang kalahati ng buhay ko para sa pangarap na to, ang puso ko'y naglalagablab sa pagnanasa. Magkaroon ka naman ng dignidad, hayop ka, sigaw ni Yep Ying, ang kanyang pasensya ay nasa bingit ng pagputok. At sa isang iglap, parang may pinindot na lihim na switch, nagbago ang lahat, ang mukha ng halimaw ay nag-iba, nawala ang kahihiyan, ang pagmamakaawa, pinalitan nito ng isang malamig, tuso, at mapanlinlang ng ngiti, ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Sa kanyang isipan, isang bulong ang umalingaw-ngaw, sige, tama na ang drama, tapos na ang bonding time, oras na para sa tunay kong layunin. Pagkatapos, dahan-daang tumindig ang halimaw at itinuro ang isang bahagi ng kagubatan, mula sa gitna ng mga punong matatiyog, may isang mahinang halijing ilaw na kulay berde, parang isang esmeraldang sinag na tumatagos mula sa lupa, tuwid at tahimik na nakatayo sa gitna ng dilim. Hoy, kuya, wika ng halimaw, ang boses nito'y biglang naging malamig, parang may tinatagong plano, nakikita mo ba yung berdeng haligi ng ilaw doon sa kagubatan? Sumulyap si Yep Ying sa direksyon ng liwanag, berdeng ilaw, oo, nariyan na yan simula pa noong dumating ako rito, akala ko normal lang yan sa lugar na to.
Nakita mo na agad pagdating mo, sigaw ng halimaw, kunwaring gulat na gulat. Kuya, hindi yan basta-bastang ilaw, yan ang palatandaan ng isang one-eyed ginseng spirit. Pero hindi basta-basta si Yep-ing, tumitig siya sa halimaw, puno ng pagdududa. Seryoso ka? Pangalawang kayamanan sa isang araw? Parang sobra naman yata, hindi ba't masyado ng maganda para maging totoo? Matapos ang ilang saglit ng pagtatalo, nagpasya silang lumapit sa pinagmumula ng liwanag, habang papalapit, lalong lumino ang haligi, tila isang ilusyong unti-unting nagkakalaman. Tingnan mo, brother, ginseng spirit nga, isa pa to, sigaw ng halimaw, halatang sabik. Pero si Yep-ing, mas lalong naging mapanuri, hindi tama to, kung totoong ang ginseng spirit yan, at alam mo ang palatandaan, bakit hindi pa ito kinuha ng mga Demon King, bakit tahimik ang paligid, imposibleng walang ibang halimaw ang nakakita niyan. Brother, hindi mo kasi alam ang buong kwento, sagot ng halimaw, pilit nagpapakumbaba, ang mga ginseng spirit ay may kanya-kanyang kakayahan, may lason, may lunas, may nagbabago ng anyo, at ang isang ito, baka may kapangyarihang tanging tayo lang ang nakakakita. Hay nako, sagot ni Yep-ing, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, sigurado akong may binabalak kang hindi maganda. Anong binabalak ko, ha? Depensa ng halimaw, sabay kaway ng mga kamay, maniwala ka, brother, dati nga, nakuha ko ang isa mula sa Demon King, may kakayahang maging invisible, posible to. Napabuntong hininga si Yep-ing, pinagpatong ang mga palad, at may ngiting may halong sarkasmo, sige na nga, dahil eksperto ka raw, kapatid kong poging unggoy, ikaw na ang kumuha, hati tayo, 50-50, walang daya. Nagkunwaring nasaktan ng halimaw, sige, ako na, inaabuso mo na kabaitan ko, ha, pero sa loob-loob niya, nagngingit-ngit ito, ang isip niya ay nagliliyab, ang batang to, akala mo kung sinong inosente, pero mas tuso pa pala sa ahas, nakakainis. Dahan-daang lumapit ang halimaw sa berdeng liwanag, pinakawalan nito ang kanyang enerhiya, unti-unting lumiwanag ang kanyang katawan, ngunit hindi para kunin ang halaman, kundi para akayin si Yep-ing sa bitag, at sa isang iglap, nawala siya. Nawala siya, bulong ni Yep-ing, habang paikat-ikot ang tingin, parang bulalang. Sa likod ng isang punong matanda, sa lilam ng mga anino, muling lumitaw ang halimaw, tahimik, tuso, may ngiting parang ahas na nag-aabang ng biktima, hindi mo to inaasahan, di ba? Marunong ako ng Earth Escape Magic, sinaunang sining ng pagtakas, ngayon, maghintay ka lang. Samantala, si Yep-ing ay nagkakamot ng ulo, saan na naman napunta yung pangit na unggoy na yun, baka nalunod na sa halaman? Mula sa kanyang taguan, narinig ng halimaw ang bawat salita, hanapin mo ako, sige, hanggang sa mapagod ka, hanggang sa ang kasakiman mo ang mag-udyok sa'yo na kunin ang ginseng spirit, at kapag ginawa mo yun, doon ka na mamamatay, dahil ang ginseng spirit na yan ay hindi basta-basta, hindi yan kinukuha ng kahit sino, ang dahilan kung bakit hindi yan ginagalaw ng mga halimaw, dahil ang kakayahan nito ay Winter Demon. Ginigising nito ang pinakamasasamang damdamin sa puso mo, galit, inggit, kasakiman, takot, lahat ng itinatago mong dilim, ilalabas niya, at kapag hindi mo kinaya, mababaliw ka, mamamatay ka, walang nakaliligtas. Ngunit sa halip na matukso, si Yep-ing ay nanatiling kalmado, malamig ang kanyang titig, lohikal ang kanyang isip. Hindi sulit, bulong niya, masyadong delikado, sapat na ang nakuha ko, uuwi na ako, kailangan ko ng pahinga. Nang marinig ito, nayanig ang halimaw sa kanyang taguan, ano, aalis siya, wala man lang kahit konting kasakiman, konting ambisyon, nasira ang plano ko, ang mga spirit stone, ang daan-daang pagbisita sa mga bahay aliwan, ang buhay kong kaligayahan. At habang si Yep-ing ay tuluyang tumatalikod, isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, pamilyar, makapangyarihan, parang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Yep-ing, hintay, pakinggan mo ako, kailangan mong pumasok at tingnan ang ginseng spirit na yun, baka gisingin ito ang mga alaala mong matagal nang natutulog, namutla si Yep-ing, nang inig ang kanyang mga kamay, kumunat ang kanyang noo, at sa isang iglap, bumulong siya ng isang pangalan na puno ng pag-aalinlangan, takot, at pag-asa, eldest senior brother, ikaw ba yan?